kahit hirap na hirap ang karera noon, sa kanya wala lang. Umuwi talaga siya ng hindi hirap na hirap. 3 area, hindi man lang tinalo to kahit isang beses. Yun ang isa sa sikreto ng mga puncher na magaling mag-breed. Welcome naman po kayo dito sa aming Breeders Loop. Yan, ito mga kalapatids. So, hanggang dito sa Breeders Loop, meron silang horseshoe. May ilan tong breeders niya, sir? Nasa lang siguro yan, nasa 30 lang. 15-15 na hencock, ganun. Konti lang. Kasi mas kailangan namin yung konting ibon, pero kumikilos. Oo nga naman. Bali, anong bloodline na hawak nyo na dito, sir? Yung bloodline na hawak namin, kagaya ng Anbi ni Galotera, tapos yung kay kapakpak nga na Desmet, tapos kay Sir Ryan Rustia na Emil Tagalog, tapos Vicente Ngo, tapos mga Victor Lim na tuloy-tuloy ang panalo sa amin. Sir, pwedeng makita yung mga winner mo dito na ibon? Pwede naman. Ito nga pala yung ibon namin na nanalo nung sa NDR namin. Si Stuart kung tawagin. Ito mga kalapatids. So. Anong Anong bloodline na to, sir? Bali, ang papa niya, Victor Lim. Ang mama niya naman, Sablon. Oh, di matuli niyan, sir. Ito yung kumukuha ng kada lap pumapasok sa top 10. LPR, 3 lap pumasok siya sa top 10. Ang istorya nga pala nitong si Stork, simula nung sprint race hanggang last lap ng derby, talagang tumatambay siya. Pero kung ito hindi tumatambay, possible first overall. Kasi sa sprint lang, 3 lap, 3 beses din siyang tumambay eh. Pero nag-4th overall pa siya sa sprint. Sa fan race naman, lahat din tinambayan niya. Tapos nag-5th overall pa siya. Mga kalapatids. So, sayang to. Hen pala to mga kalapatids. Hindi nyo binigyan ng asawa nung nasa karera? May asawa naman siya. Kaya lang talagang YB pa lang siya, bisyo niya na yun eh. Parang kahit hirap na hirap ang karera noon, sa kanya wala lang. Umuwi talaga siya ng hindi hirap na hirap. Ang problema lang talaga ayaw pumasok, Ayaw pumasok. Maraming tinambayan to, may 11 minutes, 15 minutes. Yung last lap nga namin ng Santa Ana, Cagayan, 3 Manila pa lang na nag-clock siya, 11 minutes na nakatambay eh. Sayang Sayang, dapat siya first clocker noon. Pero anong naging achievements ng ibon niyan, sir? Bali, ang naging achievements ito, 4th overall ng sprint, 5th overall ng fan race, tapos sa YB, 14 overall siya, sa Orbit, pang 21 siya. Pero nasa 5,000 plus na ibon ang kalaban niya. Tapos, sa 3 area, hindi man lang tinalo to kahit isang beses. Mapa YB of color, tapos may katag team siya, katrio, tsaka 4v4. Hindi siya tinalo kahit isang beses. Hindi boy nito mga kalapatids. Kaya ngayon, sir, ginawa nyo na siyang breeder. Masubukan din yung magiging anak niya, baka sakali na na magmana sa kanya, wag lang yung tigas ng ulo. Ito mga kalapatids. Abangan natin yung mga magiging anak nito. Anong bansag yan, sir? Si Stork. Si Stork. Kasi ang mga kapatid dito, mga nag-overall din, ang pangalan puro Candy. Si Dynamite, si Benson. Ang mga kapatid niya. Yung isa lang niyang kapatid na hindi Candy pangalan, si Natma ko. Yung mga kapatid niya pala overall din. Lahat ng nilalabas ng producer namin, na puti ang ulo, tsaka puti pakpak, matik nag-overall sila. Sir, pwedeng makita yung producer niyo ng mga winner? Pwede naman. Ito naman yung ibon namin na producer, yung Victor Lim na sinasabi ko. Pasalamat kami kay paring Magic Lyrics, tsaka kay paring Toy. Sa kanila galing yung lahi niya. Ano daw yan, sir? May race result? Walang race result to kasi pinahiram niya lang ako ng ng kak tsaka hen. Yun din yung sinalang ko, ito yung naging anak, naging producer. Bali sa madaling salita, sir, ikaw pala nag-breed nan. Ako nag-breed. Tato mga kalapatids. So, yan sir, pwedeng malaman yung mga naiproduce na winner na to. Bali yung 4 na anak na neto, mga nag-overall na. Si Stork, si Dynamite, si Benson, tsaka yung sinapma ko. Yun yung mga anak niya. Yun yung may mga puti sa ulo, lahat sila nag-overall. Saka nga pala sa ibang look, magugulat kami kahit hindi namin kilala na mga puncher, mababanggit yung pangalan namin na Kabayo Line. Kasi, kumbaga sa kahit pa paano, nakilala rin kami na
Kabayo Lane. Dahil doon sa doon nga sa horseshoe na nagsimula kami. Napaswerte kami. Ultimo yung mga anak nung puti ulo namin, na i-stack ng tropa, nagiging producer din sa kanila. Ano yung sir, north or south? Yung sa isang tropa namin, sa kumpare namin, nilaro niya na north, nag-finisher lang. After nun, nilaro niya ng south, doon nag-overall yung ibon. Tapos yung isang tropa din naman namin na apo nito, na anak ni Natma ko, ni-stack naman ng tropa. Kung tawagin namin si BIP. Yun naman ang naging producer niya sa loop niya. Okay, ang tindi nito ni Victor Lim nila mga kalapatids. Mga pa North and South talagang nagbibigay ng panalo. Sir, baka may magtanong na viewers natin mag-out ba kayo ng mga magiging anak panan? Pwede naman kami mag-out. Basta maayos kausap, madali naman kami kausap. Tungkol sa pera yung pag-uusapan natin sa pakikisama. Ayan, nasa screen yung kanilang Facebook name mga kalapatids. I-PM nyo na lang. Bali, ito naman yung isang producer din namin na galing kay Kapakpak. Ito mga kalapatids. So, bali, anong bloodline na to, sir? Bali, ang bloodline nito, Desmet, ni Kapakpak. Ano na mga na-produce na winner nan, sir? Bali, dalawang anak nito yung nag-champion. Nung 2021, si Paksoy sa NDA race. Tsaka yung nakaraan lang, Cloban Cracker. Ang laging kapartner nito, yung isang producer namin na yung Hen, na galing naman kay Boss Ryan Rostia, kay Yuan Love. Ano naman yon? Emil Tagalog, ang lahi naman nun. Ang naging anak nila, unang anak nila sa amin, sa MC pair namin nilaro, first overall ng Norte. Tapos yung sumunod na anak naman ito, sa APR namin inilaro. Kumbaga sa unang laro ng anak nito, malayo ranking kasi kada uwi niya, mabilis siya umuwi, nasa 1,100, 1,000. Pero ang gagawin niya, tatambay. Pagka 800, 900 na speed niya, tsaka siya pumapasok. Eh di, nag-complete clock siya. Ginawa naman namin, next na laro ulit ng NDR, nilaro ulit namin siya. Doon ngayon nag-overall, yung ibon na anak din ito. Medyo may pasaway din, Pasaway siya. Kasabay siya ni Stork noon. Kung tutusin, mas mabilis siya kay Stork eh. Sakit niya, talagang speed niya 900, 800, tsaka siya pumapasok. Kaya ang speed niya mababa. Pero complete lock siya nung unang race niya. Ngayon, ang pangalawang sumunod na Norte, nilaro ulit namin, doon siya nag-overall. Umawi, hindi na siya nagpasabay. So mga kalapatids, sabangan pa natin yung mga magiging anak nito. Dad, congrats sa Triple F look. Pero sir, paano kayo mag-prepare ng breeder nyo bago isabak sa breeding? Bali sa breeding, ang masasabi ko, kailangan talaga kondisyon ng ibon bago isa lang. Tsaka bibigyan namin ng mga vitamins. Yung sa itlog, sir, may tinitingnan ba kayo? Sa itlog, basta unang itlog nila, ang unang tinitingnan lang naman namin kung may semilya sila eh. Pero oras sa may semilya sila, matik yung pinapipisa na namin. Kasi ang experience namin sa unang itlog, yung unang itlog, halos lahat na nag-champion namin, unang itlog. Hindi kami nag-third clutch ng itlog. Basta first clutch, second clutch, yun yung mga nag-o-overall namin. Sa pairing naman, kung ano yung producer namin na dating nag-produce na, sila pa rin, hindi na namin pinapari sa iba. Ngayon, yung panibagong breeder namin na gagawin, champion sa champion, para mas malaki ang chance na manalo yung anak. Yun, maraming salamat, sir. Pero kayo, sir, dito, sir, sa pag-breeding, ano yung mga gamit yung supplements? Ngayon, ang binibigay namin supplement sa pag-breed namin, yung pula-puti. Sinusubo namin yon every Thursday and Tuesday. Ngayon, sa tubig naman, yung mga probiotic, electrolyte, tsaka yung honey. Yun ang importante kasi sa ibon. Para maging malakas yung breeder natin, pati magiging inakainin. Tapos, yung every Tuesday hanggang Sunday, maliban sa Monday, nagbababad kami ng grits, redstone, tsaka pink mineral. Yun ang isa sa sikreto ng mga puncher na magaling mag-breed. Yun, maraming salamat, sir. Sir, ano naman mabibigay yung payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin nilang breeder? Para sa akin, kung kagaya sa mga newbie, kung kayo bibili ng mga breeder, hindi baling ko konti. Importante yung maganda pinanggalingan ng ibon nyo. Yung may magandang bloodline. Tsaka bibili kayo sa mga
nagpapanalo na. Yung consistent yung nananalo. Yan, maraming salamat po sa Triple F Loop. Yan sir, tingin nyo gaano kasaya sa pagkakalapati? Nakakalibang ang pagkakalapate. Masakit man sa bulsa, pero masaya naman, nakakatanggal stress. Pagka galing mo trabaho, pag uwi mo, pahinga ng konti, akit sa loop, mawawala agad ang pagod mo talaga. Para sa akin, sa yung pagkakalapate, number 1 na nakakawala ng pagod. Saka yung pagkalalo nakakakuha ka ng achievements, makwento ko lang, kagaya nung nag-first overall kami sa MCPR, contender na kami nun eh. Tapos sabi ko kay Tol, mag-set up kaya tayo ng speaker para pagka dumating ang ibon natin, magpatugtog tayo ng We Are The Champion. Nangyari naman. Kaya yung setup namin na yon, talagang memorable sa amin hanggang ngayon. Hindi talagang experience namin na yung magtatalon kami. Tapos magkakanta kami na napagkama lang kami balik na nag-aaway dito sa lugar namin. Sobrang saya talaga. Uli, Kami ang Triple F Loop ng Taguig City. We love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapati. Siyempre, maraming salamat sa magkapatid na to sa pag-unlock na makapag-log visit tayo sa kanila. Yan, baka pala may mga gusto kayong shoutout dyan. Shoutout nga pala sa Tropang Kabayo, Team Kabayo, saka sa WPFC faculty. At salamat nga pala kay paring Magic Lyric sa linyada na binigay niya sa amin. Shoutout sa mga tropa ko rin dyan, mga Kabayo Lines, kila Michael Recto, Jess Ribilo, saka kila Lori, Marlon, saka kay Gilbert. Lalong-lalo na sa tagaklak namin, sa asawa ko, kay Millie Rose Gonzalez. Salamat sa'yo. Kaya kaumbay namin si Francis Ignacio, nasa Canada. Yun yung isa namin na kasama. Parintor, andito na kami ngayon. Parnigo, salamat sa inyo. Salamat sa suporta niyo. Yun, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatids at syempre shoutout sa inyo lahat at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.